Hoy, Juanita, ano ba naman tong binebenta mong adobo? Ang alat! Tonta ka na nga, napakapangit pa na itsura mo. Buti may kumakain pa dito sa karinderya mo. Pero ang totoo, diring-diri na kami dyan sa nakangamatis mong ilong at sa mga ngipin mong bulok. Kaya please naman, takpan mo yung mukha mo dahil nakakawalang gana eh. Iyaw, kadiri ka. Sige, pasensya na. Papalitan ko na lang. Pili ka na lang ng gusto mong ulam. 3 taon nang nagbebenta si Juanita ng mga lutong bahay sa kanyang munting karinderya sa Negros Occidental. Walang duda na masarap at malasa ang kanyang mga putahe, kaya binabalik-balikan siya ng customers niya. Maayos naman ang pamumuhay niya kasama si Selena, kapatid ni Juanita. Kahit maaga silang naulila, ay hindi naman napariwara ang buhay ng magkapatid. Isang gabi, habang nag-aayos si Juanita ng kanyang kwarto, nakita siya ni Selena na umiiyak. Uy, bunso, bakit ka umiiyak? Anong problema? Sabihin mo na. Etong pangit na mukha ko at maitim na balat ko ang problema ko. Tingnan mo nga, para akong tinubuan lang ng konting mukha na puno ng tigyawat. Tsaka itong namamaga kong ilong. Para bang malalanghap kong hangin sa buong mundo sa laki nito. Nabubulok na rin to mga ngipin ko. Punggok at lumba-lumba pa ako. Sino nagsabi ng mga yan sa'yo? Mga kapitbahay natin. Naririnig ko silang pinag-uusapan ako. Totoo naman kasi, ang pangit-pangit ko, nakakasuka ang itsura ko. Dapat hindi na ako pinanganak sa mundong to. Huwag ka magsalita ng ganyan, bunso. Maganda ka, yan ang paniwalaan mo. Walang mali sa itsura mo. Nasa sayo kasi kung paano mo titignan ng sarili mo. Ang unang-unang dapat maka-appreciate sa'yo ay ikaw. Mahalin mo ang sarili mo, bunso. At baliwala na lang sa'yo niya nang sasabihin ng iba. Mga wala lang yung magawa sa buhay nila eh. Sila ang may problema kung mapanglait sila. Kung basura ang lumalabas sa mga bibig nila. Kaya ganon dahil ganyan sila pinalaki ng mga magulang nila. Madali lang yan sabihin sa'yo. Hindi kasi ikaw yung nilalait. Walang-wala nga raw ako sa'yo eh. Nung nagpaulan nga raw ang Diyos ng kagandahan at katalinuhan, sinalo mo raw lahat at wala kang tinira sa akin. Ikaw kaya makarinig ng ganon, anong mararamdaman mo? Alam mo, bunso, hindi natin makokontrol ang iniisip at sasabihin ng iba. Kung ano man kasi ang lumalabas sa bibig nila, reflection yun ng pagkatao nila. Ang kontrolado lang natin, mga sarili natin. Ang magiging reaksyon natin sa mga sasabihin ng ibang tao. Kaya piliin nating huwag magpa-apekto sa iba. Dahil tignan mo nangyayari sa'yo ngayon. Umiiyak ka. Ikaw lang din ang kawawa kapag hinayaan mo makapasok sa utak mo ang mga panlalait ng mga ganong tao. Maganda ba talaga ako, ate? Yes na yes. Hindi ka lang maganda. Masarap din magluto, matalino, madiskarte, at mabait. Kaya Tana, thank you, ate. I love you. Love din kita, bunso. Tulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay bukas na ang karinderya ni Juanita. Nagbebenta rin kasi siya ng pang-almusal, kaya 3:00 pa lang ng umaga ay gising na at nagluluto na siya. Pagpatak ng 1:00 ng hapon ay pumunta ang kapitbahay niyang si Vivian sa karinderya upang ibalik ang adobong binili niya kay Juanita. Hoy, babaknita ka! Ano ba naman tong adobo mo? Sa sobrang alat, hindi na makain. Ang lakas naman ng loob mong ibalandra yung mukha mo. Di ba sabi ko sa'yo, takpa mo yung pangit mong mukha kasi nakakawalang gana para sa mga kumakain dito sa karinderya mo? Pasalamat ka nga, natitiis pa namin yung pagmumukha mo eh. Tonta ka na nga, pangit pa! Sorry, Vivian. Papalitan ko na lang. Ano bang gusto mong ulam? Libre na para sa'yo. Huwag ka na magbayad. O eto yung binayad mo kanina para sa adobo. Nasaksihan ni Carlos ang pag-ieskandalo ni Vivian. Bigla itong nakisali sa usapan. Sumusobra naman na po yata kayo sa pananalita nyo. Kung makalait kayo, akala nyo perpekto kayo ah. Bakit? Maganda ho ba kayo? Kaso may mga kakilala naman kasi ako magaganda na hindi puro basura ang lumalabas sa bibig. Katulad nitong si Miss Beautiful. Tignan nyo po muna sarili nyo bago magsalita na masama sa ibang tao.
Matuto kayong magsalita ng maayos at rumespeto sa kapwa. Tsaka teka lang po ha, pwede po bang tikman niyang adobo para mapatunayan natin na maalat talaga at hindi makain? Masarap naman po kasi ang ibang putahe rito eh. Kaya nakakapagduda naman ho ang sinasabi niyong hindi makain niyang adobo. Sige. Hindi naman maalat ah. Ang sarap pa nga eh. Kita nyo? Mandurugas yata kayo eh. Gagawin ng lahat makalibre lang. Ganyang klaseng tao po ba kayo? Maya naman sana kayo. Dinudugas nyo ang taong lumalaban lang ng patas sa buhay. Nasaan ang konsensya nyo? Ipinatikim ni Carlos ang adobo sa mga kumakain sa karinderya at lahat sila ay nasarapan. Malasa pangaraw ang timpla ni Juanita. Kaya bumili na rin ng adobo ang iba pang kumakain sa karinderya ni Juanita. Isa lang ang ibig sabihin nito. Gusto nyo lang makalibre. Grabe naman po ang pagkamandurugas nyo. Sisiraan nyo to si Miss Beautiful para lang makakain ng libre. Ibang klase yung kakapalan ng mukha nyo ah. Ipinahiya ni Carlos si Vivian. Binalik niya ang ginawang pamamahiya ng babae kay Juanita. Nang marinig naman ni Juanita na tinawag siyang Miss Beautiful ni Carlos, nakaramdam siya ng kilig. Ngayon lang siya nakaranas ipagtanggol ng isang matipuno at guwapong lalaki. Thank you Salamat sa pagtatanggol sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, naisa na sana ako ni Vivian. Pili ka lang ng gusto mong ulam dyan. Libre na bilang pasisalamat ko sa'yo. Hindi na, Miss Beautiful. Ito bayad ko. Sa inang sukli. Tutal, barya na lang din yan. Carlos nga pala. Nice to meet you, Carlos. Ako nga pala si Juanita. Buong araw nakangiti si Juanita nang dahil kay Carlos. Kapag naaalala niyang pinagtatanggol at tinawag pa siyang Miss Beautiful ni Carlos, parang may mga lumilipad na paru-paro na gustong kumawala sa tiyan niya. Kilig na kilig siya kapag naaalala niya ang mukha ng gwapong lalaki. Sa halip mamula ang pisngi niya dahil sa kilig, mas nagmukha pa itong maitim na parang malapit na sa kulay ng uling. Napakainit kasi nung araw na yon, kaya pawis na pawis si Juanita. Pagsapit ng gabi, nadatnan siya ni Selena na pakanta-kanta at nakangiti. Wow, good mood May magandang nangyari ba? Kumusta ang araw mo? May nakilala ko ate. Guwapo, matipuno, at higit sa lahat mukhang gusto rin ako. Pinagtanggol niya ako kanina doon sa kapitbahay nating mapanlamang. Tinawag niya pa ako Miss Beautiful. Tama ka nga ate, maganda nga ako. Hala siya, gusto agad? Kanina pa lang kayo nagkakilala. Hinay-hinay lang. Bigyan mo muna ng oras ang sarili mo para kilalanin siya. Alagaan mo yung puso mo. Alam mo naman, masarap pero masakit din ang magmahal. Basta gusto ko siya ate. Siya na yata ang lalaki na katadhana para sa akin. Ikaw te, kumusta ang araw mo? Ay naku bunso, nakakapagod pero fulfilling naman maging doktora. Ang dami ko nga lang pasyenteng pasaway. Matinding pasensya talaga ang kailangan para sa kanila. Gusto mo iluting kita te? Ay, salamat. Sige nga bunso, sa likod ko please. Tumatanda na talaga ako Ang dami nang sumasakit-sakit sa katawan ko. Thank you, bunso. Habang inihilot ni Juanita si Selena, napansin niya ang isang pulang bestidang nakalagay sa aparador ng kapatid. Ate, kay mama yung pulang bestida, di ba? Oo, bunso. Yan na lang bestidang naiwan niyang alaala sa atin. Hindi ko na kasi alam kung saan napunta yung mga gamit niya Pinamigay o binenta yata ni tita. Pwede bang sa akin na lang? Mukhang kasya naman kasi sa akin Susuotin ko pa minsan-minsan para parang kasama ko na si mama noon. O sige bunso kung yan ang gusto mo. Basta ikaw ang maglalaban yan ha? Yay! Thank you ate! Isusuot ko to bukas para presentable naman ako pag nakita ko ni Carlos. Sige na ate, good night! 3:00 ng umaga, gising na si Juanita. Naligo siya ng halos 1 oras at nagkuskus ng maigi ng katawan. Inayos niya rin ang kanyang buhok para hindi raw siya magmukhang bruha at naglagay ng pabango sa kanyang katawan.
Isinuot niya ang pulang bestida na nagpataas ng kanyang kumpiyansa papunta sa karinderya. Kung dati nakayuko siya kung maglakad sa daan, sa pagkakataong ito, taas noo at hindi siya kukuba-kuba. Napansin ng mga customer ni Juanita ang pagbabago ng kanyang aura. Pinuri pa nga siya ng karamihan. Bagay daw ang bestida sa kanya. Maya-maya pa, dumating na si Carlos para mananghalian. Hi, Miss Beautiful. Isang kanin at kaldereta nga, please. Sige, Carlos. Sabaw gusto mo? Libre na to para sa lahat ng customers. Sige, salamat. Nga pala, ang ganda mo ngayon ha. Bagay na bagay sa iyong bestida mo. Pero kahit hindi ka magsuot ng ganyan, maganda ka pa rin naman. Talaga ba? Ikaw talaga, wag mo na nga akong bulahin. Totoong sinasabi ko, maganda ka. Dapat makita mo rin ang nakikita ko sa'yo. Salamat, Carlos. Eto na ang pagkain mo. Sa isip-isip ni Juanita, gumaganda siya sa paningin ng iba nang dahil sa bestida ng kanyang yumaong ina. Bigla niyang naalala na nung nabubuhay pa ang kanyang ina, pabiro nitong sinabi na may dugo sila ng mga mambabarang. Kahit papatawa-tawa ang kanyang ina, posibleng may katotohanan daw ang sinabi nito dahil nakita niya isang beses na para itong nagriritual. Kaya nagkaideya siya na may kapangyarihan ang pulang bestida. Napansin ni Selena na laging sinusuot ni Juanita ang bestida, kaya kinumpronta niya na ito. Uy, Bunso, yan na naman ang suot mo. Nilalaban mo pa ba yan? Oo naman, ate. 2 o 3 beses ko lang naman itong sinusuot sa isang linggo. Ang dami nagsasabi sa akin na bagay daw sa akin tong bestida ni Mama. Basta lang wag mong kakalimutang laban yan bago mo isuot ulit ha. Bumabagay nga sa iyan tapos nag-aamoy kanal ka naman. Wala rin. Kaya laban mo yan ha. Lunes ng umaga habang naglalakad si Juanita papunta sa kanyang karinderya, nakita niya si Carlos na may kasamang balingkinitan at magandang babae. Napataas ang kilay niya nang biglang halika ng babae si Carlos. Inisip niyang niloko at pinaglaruan lang siya ni Carlos. Kaya naman nagpasya siyang huwag kibuin ng lalaki kapag nagkita sila sa araw na yun. Itinuloy niya pa rin ang pagtitinda kahit pa masama ang loob niya. Hindi niya rin suot ang pulang bestida nung araw na yun. Kaya bumaba na naman ang kumpiyansa niya at nagmas na lamang siya upang matakpan ang kanyang mukha. Napansin din ng customers lalo na si Carlos ang pananahimik niya. Uy, Miss Beautiful, bakit natahimik mo? Saka bakit tinatakpan mo yung maganda mong mukha? Huwag mo nga akong tawagin yan at wala kang pakialam kung gusto kong takpan ang mukha ko. Juanita, may problema ba? May nagawa ba o nasabi ako? Wala! Nagdesisyon si Juanitang magsara at umuwi ng maaga. Papasok na sana siya sa kanilang bahay nang marinig niyang pinagkukwentuhan na naman siya ng mga kapitbahay. Uy, alam niyo ba yung kapitbahay kong si Juanita? Yung may-ari ng karinderya dun sa kanto? Pweh, pangit ng pangalan, di ba? Masyadong makaluma. Bagay rin naman sa kanya kasi mukha rin naman siyang sinauna at lumang tao. Ang alat magluto, Diyos ko, hindi na makain. Wala talagang silbi sa mundo mga katulad niya. Pangit na nga, wala pang magawang tama. Buti pa yung kapatid na doktora, matalino at maganda. Kapag nakita niyo yon, nako, hindi niyo iisiping magkapatid sila. Ang layo nung pangit na kapatid kay doktora, may malaanghel na mukha kasi yun eh. Mas lalong sumama ang loob ni Juanita sa mga narinig. Habang nagpapahinga ay naisip niyang magbasa-basa ng tungkol sa pambabarang. Naging interesado siya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Kaya pinagpatuloy niya ang pag-aaral dito nang hindi pinapaalam sa kapatid niya. Sa isip-isip niya, madali siyang matututo dahil mambabarang ang nanay niya. Dumadaloy sa kanyang dugo ang pagiging mambabarang. Pagkatapos ng ilang araw, muling naisuot ni Juanita ang bestidang pula. Kaya bumalik na naman ang kumpiyansa niya sa sarili.
Plano niya na rin sanang makipagbati kay Carlos nung araw na yun. Kaya lang ay dumating si Carlos kasama ang babaeng humalik sa kanya para mananghalian sa karinderya ni Juanita. Babe, gusto ko ng sinigang at pritong tilapia. Mukhang masarap eh. Babe! Hindi ko pa pala napapakilala sa iyong girlfriend ko, si Berta. Dinala ko siya rito kasi siguradong magugustuhan niya rin ang mga lutong ulam mo. Nagpanting ang mga tenga ni Juanita sa narinig. Tama nga ang inisip niya na may relasyon sila ng babaeng humalik dito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at kinumpronta na si Carlos. Manloloko ka, Carlos. Akala ko gusto mo rin ako. May pa-Miss Beautiful ka bang nalalaman? Paglalaroan mo lang pala ako. At dinala mo pa talaga dito yung kabit mo. Hoy, ambisyosang palaka ka. Anong kabit? Girlfriend ako ni Carlos. Kapal na mukha nito. Teka, Juanita, ano ba yung sinasabi mo? Bakit pa may pa-Miss Beautiful ka bang nalalaman? Bakit ang bait mo sa akin? Bakit mo ako pinagtanggol? Lagi mo pang sinasabi na maganda ako. Anong ibig sabihin nun? Dahil napagdaanan ko ring laitin at kutsain nung kabataan ako. Alam kong nararamdaman mo. Naawa ko sa'yo kaya sinabi ko yun. Para kahit papano lumakas ang loob mo at tumaas-tas ang kumpiyansa mo sa sarili. Walang ibang ibig sabihin yun. Hindi nga kita niligawan eh. Mahal ko ang girlfriend ko at hindi ako manluloko. Ang kapal naman ng mukha mong babae ka. Aagawin mo pa si Carlos sa akin? Nakabistida ka pa talaga ha? Ano, para akitin si Carlos? Dapat yan sinisira eh. Sinugod ni Berta si Juanita at pinunit-punit niya ang suot na pulang bestida ng tindera. Wag! Tama na! Yan na lang ang naiwang alaala sa akin ng nanay ko! Anong tama na? Yan ang nababagay sa babaeng tulad mo. Ahas! Mang-aagaw! Ako pa talaga ang kakalabanin mo? Yan ang mapapala mo sa akin. Siguro pokpok ang nanay mo kaya ganyan ka. At siguro kaya mukha kang unggoy kasi nagmana ka sa nanay mong pangit. Girl, kahit magbistida ka, pangit ka pa rin. Tingin mo papatulang ka ni Carlos? Nakakadiri ang itsura mo? Sino ba may gawa sa'yo? Parang hindi ka nilikha dito sa mundo. Nag-uumapaw yung kapangitan mo. Yak! Berta, tama na. Sumusobra ka na. Halika na. Umalis na tayo. Juanita, pasensya na ha. Nang makaalis na sina Carlos, napahagulgol na lamang si Juanita sa nangyaring pamamahiya sa kanya ni Berta. Nagtago na lamang siya upang hindi na siya makarinig pa ng kung anong komento ng customers niya. Pag-uwi niya sa bahay, hindi niya pa rin makalimutan ang ginawang pamamahiya sa kanya. Nakaramdam siya ng galit dahil gutay-gutay na ang bestida ng nanay niya at dinamay pa ni Berta ang nananahimik niyang ina sa pag-ieskandalo kanina. Matagal nang pumanaw ang kanilang ina, ngunit binastos pa rin ni Berta. Sa isip-isip niya, hindi yun po pwede. Natitiis niya pa kasi ang panlalait ng ibang tao sa kanya. Ngunit kung idadamay at pagsasalitaan ng masama ang pamilya niya, ibang usapan na yun. At hindi niya kayang palampasin lang yun. Isa lang ang naisip niyang paraan para bigyan ng leksyon ang babaeng yun. Tignan natin kung hindi ka magtandang babae ka sa gagawin ko sa'yo. Ito ang kapalit na masamang tabas ng dila mo. Nagpasya si Juanitang subukang barangin si Berta gamit ang mga nakalap niyang impormasyon sa internet. Malakas ang kanyang loob na tatalab ang barang kay Berta dahil alam niyang nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging mambabarang. Pumunta siya sa likod ng kanilang bahay na may malalaking puno, dala ang kanyang pamaham o isang maliit na botelya na paglalagyan niya ng mahuhuli niyang insekto. Hindi naman talaga totoong insekto ang huhulihin niya, kundi isang masamang espiritong nagkakatawa ang insekto. Nang makahuli siya ng itim na gagamba, agad niya itong inilagay sa kanyang pamaham. Nagkulong siya sa kwarto at nagsindilang kandila habang nagbabanggit ng orasyon na magpapalakas ng talab ng barang. Bago niya pakawala ng gagamba, pinakain niya muna ito ng itim na luya. Nang oras na para pakawalan ito, tinalian niya ng puting sinulid ang paa ng gagamba
at inutusan niya itong puntahan si Berta. Maya-maya lamang ay dumating na si Selena galing sa trabaho. Juanita, bunso, nandito na ako. Ay, kapagod. Halika ate, kumain na tayo. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit may mga kalmot ka sa mukha at braso? Wala to ate. Huwag maintindihin. Nagbabayad ng may gawa nito sa akin. Anong nagbabayad? Ano ba talagang nangyari, bunso? Pinagbayad ko na may gawa nito sa akin. Ang sumira sa bestida ni nanay. Juanita, kung ano man ang ginawa mo, sana handa ka sa consequences. Kung ayaw mo pang magkwento ngayon, nirerespeto ko ang desisyon mo. Basta nandito lang ako sa tabi mo, ha? Nang handa nang matulog si Juanita, bumalik na rin ang gagambang inutusan niya at natuwa siya nang makita niya ang nakakabit ditong pulang sinulid. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tagumpay siya sa ginawa niyang pambabarang kay Berta. Kinabukasan, pumunta si Carlos sa karinderya upang kumain. Nabanggit niya kay Juanita ang nangyari sa kanyang nobya. Good morning, Juanita. Isang kanin at isang minudo. Oh, yan ang pagkain mo. Pasensya ka na sa nangyari noong nakaraan, ha. Ang bilis nga ng karma eh. Biglang nagkasakit si Berta. Kaya kailangan kong magmadaling kumain at patingnan siya sa doktor. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Ayun, mataas ang lagnat. Parang nababalisa nga siya eh. Parang may mga gumagapang daw na insekto sa katawan niya. Pero kapag tinitignan ko naman, wala. Ipapacheck ko na nga lang siya sa doktor eh. Kain muna ako ha. Sige, walang problema. Napangiti ng bahagya si Juanita sa narinig. Sa wakas, nakapaghiganti na rin siya. Nahihirapan na si Berta nang dahil sa kagagawan niya. Kahit pa nalaman niyang tumalab na ang pambabarang niya, hindi pa rin siya nakaramdam ng awa at wala siyang balak tanggalin ang mga insekto sa loob ng katawan ni Berta. Alam niyang nung araw ding yun, magsusugat ang balat ni Berta at magsisilabasan ang mga insektong nilagay niya. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya sa loob ng kanyang kwarto, bigla siyang nakaramdam ng parang kuryente sa katawan niya. Maya-maya pa, parang may humihigop sa kaluluwa niya kaya nawalan siya ng malay. Pagmulat niya, nasa katawan na siya ni Berta. Pinasapi pala siya ng kinuhang manggagamot ni Carlos sa katawan ni Berta upang direkta nilang makausap ang nambarang dito. Anong ginagawa ko sa katawan ng bruhang to? Dapat lang sa kanyang ginawa ko dahil pati nanay ko dinamay niya. Kung alam niyo lang ang ginawang pang-iinsulto sa akin, pati yung kaisa-isang alaala sa akin ng nanay ko sinira ng demonyitang yan. Hindi ko naman kasalanan na gustuhan ko si Carlos. Hindi ko nga alam na may nobya siya. Bakit hindi ako pinakinggan ng babaeng yan? Bakit kailangan niya ako saktan? Ako na ang humihingi ng tawad para kay Berta. Please, Juanita, patawarin mo na kami. Patawarin mo ako kung sa tingin mo pinaasa kita. Gusto ko lang maging mabait sa'yo dahil alam ko kung gaano kalupit at mapanghusga ang mundo. Gusto ko lang maramdaman mo na walang mali sa'yo. Gusto kong makita mo ang tunay mong ganda lalo na kapag masaya ka. Sinabi ko ang mga yun dahil alam kong kailangan mo ng kaibigan. Sorry talaga. Please, tanggalin mo na itong mga insekto sa katawan ni Berta. Tanggalin mo na ang talab ng barang. Biglang lumambot ang puso ni Juanita sa mga narinig. Napagtanto niyang isang mabuting tao si Carlos at wala naman talagang ginawang masama sa kanya ang lalaki. Hindi na kinailangang takutin pa siya ng manggagamot para alisin ang talab ng barang at winagwag niya na ang kanyang mga kamay para mawala ang mga insekto. Maya-maya pa, nag-usal siya ng orasyon na pampawala ng talab ng barang. Pasensya na kayo sa nagawa ko. Sorry Carlos at salamat na rin dahil mabuti naman pala talaga ang intensyon mo sa akin. Nagkamali lang ako sa pag-iintindi. Mamaya, aayos na ang pakiramdam ni Berta. Pagpahingin niyo siya ng maigi ngayong gabi. Pag nagising naman siya, painumin niyo lang ng maligamgam na tubig. Pasensya na ulit. Alis na ako. Pagbalik ni Juanita sa sariling katawan, bumungad sa kanyang mukha ang kanyang kapatid.
Alalang-alala si Selena dahil narinig niya ang mga sinabi ng kapatid. Kahit pala nasa katawan siya ni Berta, nagsalita rin mismo ang sariling bibig niya dahil konektado ang pisikal na katawan niya sa kanyang kaluluwa. Salamat sa Diyos at nakabalik ka na. Huwag mo na ulit gagawin yun, ha? Narinig mo lahat ng sinabi ko, ate? Oo. At alam ko ring may lahi tayo ng mga mambabarang. Pero never akong naging interesado sa itim na kapangyarihan. Alam ko ring namatay si nanay ng dahil sa barang. Sana wag mong tahakin ang landas na pinili ni Mama. Piliin mo lagi ang tama. At ang tamang piliin ay kabutihan. Manampalataya tayo sa Diyos, hindi sa hari ng kadiliman. Talikuran mo na ang pambabarang dahil mapapahamak ka lang. Mangako ka sa akin, Juanita. Oo, ate. Sorry, nagkamali ako. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat, di ba? Aayusin ko ang sarili ko. At yung pulang bestida, walang kapangyarihan yun. Normal na damit lang yun ni nanay. Kahit pagutay-gutay na yun, nandito pa rin naman sa mga puso natin ang magagandang alaala niya. Napagtanto ni Juanita na wala ngang kung anong espesyal na pampaganda ang bestida. Tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili dahil suot niya ang bestida ng nanay niyang mambabarang. Kaya iniisip niyang may kapangyarihan ito. Ngunit ang totoo, ang kumpiyansa at mga ngiti niya ang nagpapalitaw sa magandang aura niya. Kaya napapansin siya ng mga tao dahil sa magaan at maganda niyang aura at masaya siya. Oo, ate. Hindi ko na yung kailangan para maramdaman kong maganda ako. Sa ngayon, magfo-focus ako sa self-love. Kailangan kong tanggapin at mahalin ang sarili ko kasi dapat ako ang unang-unang magmamahal at mag-i-improve sa pagkatao ko para sa akin at hindi sa ibang tao. Darating din ang panahon na hindi na ako tatabla ng salita ng ibang tao dahil kilala at tanggap ko ng lubos ang sarili ko. Yan, ganyan nga. Tama yung gagawin mo. At ako naman, nandito lang laging handang sumuporta sa'yo. Tandaan mo na mahal ka ni ate, kahit ano pang itsura mo at kahit ano pang nangyari. Maraming salamat, ate. At pasensya na ulit na napag-alala kita. Hindi na mauulit. Nagsimula si Juanitang mag-ayos-ayos ng sarili. Araw-araw na siyang naliligo, nagsusuklay at nagdadamit ng maayos. Ipinaayos niya rin ang kanyang mga ngipin. Kumain din siya ng masusustansyang pagkain at regular na ring nag-eehersisyo para magbawas ng timbang at makaiwas sa mga sakit. Inalagaan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng healthy lifestyle. Isang araw, napadaan si Vivian sa karinderya ni Juanita. Hoy, padress-dress ka pa. Hindi naman bagay sa'yo. Puputok na yung damit mo, oh. Ang taba-taba mo kasi. Lumba-lumba ka na nga, punggok at pangit pa. Ang sagwa ng itsura mo. Ang saklap, di ba? Alam mo kung ano yung masaklap? Yang masamang ugali mo. Imbis na punahin mo ako ng punahin, bakit hindi mo nalang ayusin ang buhay mo? Naalala mo yung ginawa mo sa akin? Kailangan mo pang manira ng iba, makakain ka lang ng libre. Yun ang masaklap. Mapanlamang ka na nga, mapanglait pa. Perfect ka, te. Wait, may pag-asa ka pa naman kung magbabago ka. Pero kung hindi, sorry na lang. Kasi may espesyal na lugar sa impyerno para lang sa'yo. Walang hiya kang pangit ka. Excuse me, hindi ako pangit. Magandang maganda ako. Nagpalakpakan ng mga customer ni Juanita. Sa wakas kasi, nagkaroon na siya ng lakas ng loob para ipagtanggol ang sarili. Nakita niya na rin ang tunay niyang ganda dahil tanggap at mahal niya ang sarili niya. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang ikinwento kay Selena ang nangyari. Buti nga sa matandang yun, nakahanap siya ng katapat niya. Very good, bunso. Naturuan mo siya ng leksyon. Ewan ko na lang kung bumalik pa yun sa karinderya mo. Sana magtanda na siya. Kung hindi mo siya kasi sinagot, uulit-ulitin niya pa rin ang panlalamang niya sa kapwa. Kung tutuusin, hiniligtas ko pa nga ang kaluluwa niya para hindi siya mapunta sa impyerno eh.
di dapat pala magpasalamat pa siya sa'yo. Oo naman, ate. Alam mo, Bunso, proud na proud ako sa'yo. Dahil finally, nakikita ko na mahal mo na ang sarili mo. Kaya hindi ka na rin naapektuhan sa sasabihin sa'yo ng iba. Masaya ako para sa'yo. Kinabukasan ay pumunta si Carlos at Berta sa karinderya ni Juanita. Sinalubong naman ng tindera ang dalawa ng ngiti. Hi guys, anong sa inyo? Pili lang kayo ng gusto nyong ulam at dadagdagan ko. Naku, salamat Juanita. Sana okay lang sa'yo na sinama ko rito si Berta. Sorry na, Juanita. Bati na tayo. Pasensya ka na sa akin ha. Pagdating kasi rito sa mahal ko, nawawala ako sa sarili. At nagiging halimaw ako kapag may mga umi-eksenang ibang babae sa relasyon namin. Sorry, hindi kita pinakinggan noon. Sana mapatawad mo ko. Oo naman, Berta. Wala na yun. Basta pakiusap ko lang sa inyo. Huwag niyo na sanang ipagkalat yung nangyari. Tinalikuran ko na rin yung masamang gawain na yun eh. Kaya promise, hindi na yun mauulit. Masayang kumain ang magkasintahan dahil sa wakas ay nagkaayos at nagkapatawaran na sila. Baka sa mukha ni Juanita ang saya para sa dalawa. Kumpiyansa na rin siya at kontento. Higit sa lahat, may pagmamahal na sa sarili. Habang naglalakad si Juanita pa uwi, may napansin siyang isang batang babae na kinukutya ng dahil sa itsura nito. Agad niya itong nilapitan para ipagtanggol. Hoy mga batang sanggano, tigilan nyo nga siya. Hindi nyo alam baka yung inaalipusta nyo maging presidente ng Pilipinas balang araw. Tapos kayo mabubulo kayong lahat sa kulungan. Gusto nyo ba yon? Hala sige, magsiuwi na kayo. Niyakap ni Juanita ang umiiyak na bata. Tana be, lagi mong tatandaan na walang mali sa itsura mo. Maganda ka. Kailangan lang ikaw mismo makakita sa sarili mong ganda. Napagdaanan ko rin yung sitwasyon mo at nalagpasan ko. Kaya magiging okay ka rin balang araw. Mahalin mo lang ang sarili mo ha at siguradong magbabago ang tingin mo sa mundo. Ako nga pala si Ate Juanita. Kung sakaling magutom ka, punta ka lang doon sa karinderya ko ha. Sa ngayon, uwi ka na muna kasi gabi na. Hinahanap ka na siguro sa inyo. Pagdating ni Juanita sa bahay, ay nadatnan niyang tumitili si Selena. Ano nangyari, te? May kalaban ba? Teka, kukunin ko yung ita ko. Wala. Halika, maupo ka rito. May sasabihin lang ako sa'yo. Ano ba yun? Gusto ka raw makilala nung katrabaho ko. Lalaki yun. Mukhang interesado sa'yo. Matagal na kasi kitang nakukwento sa kanya eh. Pinakita ko nga yung picture mo. Gusto niya makipagkita sa'yo. Nag-chat siya sa akin. Alam mo, mabait at matalino ang katrabaho ko. Bagay kayo. Baka siya na ang lalaking kukumpleto sa'yo. Sige na, Bunso. Bigyan mo na ng chance. Ikaw talaga, ate. Akala ko kung ano na. Iko-correct ko lang yung isa mong sinabi ha, na baka siya na ang kukumpleto sa akin. Ate, hindi ko kailangan ng lalaking kukumpleto sa akin. Dahil kumpleto na ako. Sapat na ang pagtanggap at pagmamahal ko sa sarili ko para masabi kong kumpleto na ako. Hindi ko naman sinasara ang pinto ko. Pero sa ngayon, gusto ko muna mag-focus sa sarili ko, sa growth ko. Kung may dumating para sa akin, edi okay. Kung wala, okay lang din. Masaya pa rin ako. Oo nga pala, tama ka. Anong plano mo ngayon? May gusto akong gawin eh. Gusto kong tulungan yung mga taong nakakaranas din ng napagdaanan ko. Gusto kong ako ang maging sandalan at maging kaibigan nila sa mahirap na pinagdadaanan nila. Tsaka gusto ko rin sana palaguin yung business ko para mas kumita pa ako ng malaki-laki at makapag-ipon ako para sa future natin. O sige sis, susuportahan kita sa gusto mong gawin. Magsabi ka lang sa akin kung kailangan mo ng tulong ha. Actually, pwede mo ba akong gawa ng social media account? Ikaw kasi ang magaling sa mga ganyan eh. Okay, sige. Pero bakit? Basta. Nginitian na lamang ni Juanita ang kanyang kapatid. Hindi na muna niya sinabi ang kanyang plano, ngunit malinaw sa isip niya ang gusto niyang gawin. Makalipas ang ilang araw, nagising ang magkapatid sa tili ng kapitbahay nilang si Vivian. Nalaman nilang may nambarang sa babae ng dahil sa pagiging tsismosa at laitera nito.
Sa isip ni Juanita, nakahanap din ng katapat ang babaeng yon at dapat lang yun sa kanya dahil napakatalas ng dila niya. Ngunit kalaunan, napagtanto niya na maaaring mamatay sa barang si Vivian. Masama ang tabas ng dila nito, ngunit para kay Juanita, mali na buhay ng kapitbahay niya ang maging kapalit. Kaya nagpasya na si Juanita na tulungan si Vivian. Vivian, nandito ako para tulungan ka. Huwag ka na mag-isip o magtanong ng kung ano-ano. Sa ngayon, ang mahalaga, mailigtas muna kita. Saka ko nalang ipapaliwanag ang lahat kapag maayos na ang pakiramdam mo. Sa puntong ito, balisang-balisa na si Vivian at may halong insekto na rin ang suka nito. Huwag! Hindi ako sasama. Huwag niyo akong papatayin. Hindi ko na uulitin. Magpapakabait na ako. Pinagsisisihan ko ng lahat ng kasalanan ko. Siguraduhin mong totoo yung sinasabi mo, Vivian. Siguraduhin mong magbabago ka na. Kung hindi, posibleng ikamatay mo talaga yung pagiging talakera at laitera mo. Kung ano-ano na ang nakikitang elemento ni Vivian. Nabanggit niya nang nakakakita raw siya ng mga maiitim na nilalang na may sungay at nagtangka raw ang mga ito na patayin siya. Binantayan si Vivian ng kanyang pamilya habang si Juanita naman abala sa paghahanda ng pangontra sa barang. Malakas ang talab ng barang kay Vivian at ang makapagpapawalang bisa lang dito ay isang magaling na manggagamot o kapwa mambabarang. Kumuha si Juanita ng isang babasagin na garapon at nilagyan ito ng mga basag na salamin at makalawang na pako. Pinatakan niya ito ng ihi ni Vivian at pagkatapos ay inorasyonan nito ni Juanita bago ibaon sa lupa. Makalipas ang ilang oras, kumalma na si Vivian. Ngunit puno pa rin ng sugat ang katawan niya. Hindi ko na sila nakikita. Pero masakit pa rin itong mga sugat ko. Maghihilom din yan. Hintayin mo lang ang ilang araw. Ang importante, makakatulog ka na ng maayos ngayon at bumuti na ang kondisyon mo. O sige, alis na ako ha. Magpagaling ka. Lalabas na sana si Juanita sa kwarto ni Vivian, ngunit pinigilan siya nito. Sandali lang, Juanita. Sorry ha. At maraming salamat. Pagkatapos ng mga kaganapan sa buhay ni Juanita, naging abala siya sa pagsulat ng kanyang kwento at ibinahagi ito sa online world. Sa ganitong paraan, matutulungan niya ang mga nakakaranas ng katulad ng pinagdaanan niya. Sa ganitong paraan din, para na ring niyayakap niya ang mga taong nahihirapang makaalis sa madilim na parte ng kanilang isipan. Nag-aral din siya ng espiritual na gamutan na tinawag na Reiki Healing at tuluyan niya ng tinalikuran ng pambabarang. Makakatulong din kasi raw ang Reiki Healing sa kanilang magkapatid o kung sino man ang mangailangan ng ganitong uri ng panggagamot. Isang araw, napadaan si Carlos sa restaurant ni Juanita. Sinalubong siya nito ng malaking ngiti. Hi, Carlos. Si Berta, nasaan? Hello, Juanita. Hindi ko na naisama eh. Nasa bahay siya ngayon nagpapahinga. Kaya ako nandito para bumili ng pagkain para sa kanya. Naglilihi kasi. OMG! Congrats ha! Masayang-masaya ako para sa inyong dalawa. Thank you, Miss Beautiful. Nga pala, nabasa ko yung pinost mo. Congrats din ha, dahil sa pagbabahagi mo ng kwento mo sa buong mundo. Sigurado kung marami ka nang natulungan at baka nga may mga naisalba ka pang buhay. Salamat din, Carlos. Pero pasensya na ulit sa ginawa kong pambabarang kay Berta. Pinagsisiyang ko yon. Pero promise, tinalikuran ko na ang masamang gawain na yon. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo dahil sa pag-alalay mo sa akin nung mga panahong lugmok ako. Ang goal ko talaga ngayon ay magpakalat ng kabutihan at ipaintindi sa mga taong kinukutsa ng dahil sa itsura nila na walang mali sa kanila, na tayong lahat ay merong kanya-kanyang ganda. Wakas!